So yun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong. So ito na mga kababayan, sabi ko nga sa inyo itong lagi kong inuulit kada intro ko na Province of China, ni Digong, no, ang Mindanao, ay talagang kahit hindi nyo sabihin, talagang Province of China na po talaga siya. Bakit? Ganito po kasi ngayon. Speaking of Province of China, hindi nyo po alam, mga Pilipino, kapwa ko Pilipino, madidiis ka man, makakamping ka man, at maloyalista ka man. Ako bilang isang vlogger, ayaw kong, di ba, ayaw kong ibaon sa kalugmukan ang Pilipinas at kahirapan ang Pilipinas. At ayaw ko rin na porket didiis ka, ay hahayaan na lang kita maging tanga. Hindi. Ganito po kasi ang purpose ng vlog na ito. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, lalong-lalo sa mga didiis na bobo na hindi naniniwala, kamakailan nag-vlog tayo na ang Pilipinas ay bininta na ni Digong sa China. Unang-una dyan ay ang kuryente. Ngayon, speaking of kuryente, ang mga didiis na tanga, ang sabihin agad, Meralco? Chinese na ang may-ari? Hindi po Meralco. Sa Pilipinas po kasi, ang Meralco parang load lang yan. Ang load ng Pilipinas, mayroong Globe, mayroong Smart, mayroong TM, may Talk and Text, may Sun, at dito SIM. So marami, di ba? Ganon din po ang kuryente. Di ba minsan may kuryente load, mayroong Meralco, mayroong Muelse, mayroong basta iba-ibang pangalan siya. Pagdating mo naman ng Mindanao, iba ang pangalan. Pagdating ng Cebu, iba ang pangalan. So ganyan ang kuryente. Pero merong isang napakalaking pagmamay-ari ang China sa Pilipinas, yung nagdi-distribute ng kuryente. Yun ang tinatawag na NGCP. NGCP or National Grid Corporation Power or National Power Grid Corporation. Basta parang ganun, NGCP. Mga kababayan. So ngayon, kamakailan lang nag-vlog tayo na hawak na po ito ng China. Almost 50% po, no, ng may-ari ng NGCP ay Chinese. At hindi porket Chinese ay Pilipinas pa rin ang may hawak, hindi po. Ibig sabihin, Chinese na 50% ang may-ari, hawak na din at kontrolado na din ng China ang kuryente ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon, nakita nyo naman sa title natin, kontrolado na, meron ng computer control, no, ang China sa Philippines. Bakit ko nasabing computer control? Una, Luzon, Visayas at Mindanao, pwede nilang i-shutdown anumang oras ang kuryente. Pwedeng ma-blackout buong Pilipinas kasi kontrolado na ng China. Hawak na ng China ang switch. No? Meron silang mother system na tinatawag. Kapag pindutin mo at papatayin mo ang buong Luzon sa kuryente, patayan mo ng kuryente anytime. Meron silang switch button na nasa diliman. Sa parting Luzon, kung ipapatay ang kuryente, sa parting Luzon, nasa diliman ang switch, ang power off or power on niya. Ang switch button nasa diliman. Pag sa Cebu naman, nasa Cebu, patay lahat ng kuryente buong Visayas. Actually, tatlong region, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Luzon, ang switch button dyan para mamatay ang kuryente, nasa Diliman. Ang sa Visayas, nasa Cebu. Ang sa Mindanao, nasa Cagayan de Oro. No? Kaya mga DDS, mga kakamping, mga loyalista, baka naman sa panahong ito, mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid na tayo. Anytime, kahit sa ngayong oras na to, pwedeng mag-blackout ang buong Pilipinas. Ang pindutan ng switch para mamatay buong kuryente ng Luzon, nasa diliman. Ang pindutan ng switch kung gusto ng China patayin ang buong Cebu, nasa Cebu. Buong Visayas, nasa Cebu. Kung gustong patayin ng China ang kuryente sa buong Mindanao, nasa Cagayan de Oro. So ngayon mga kababayan, bakit ko ba nasabi? Yung mga yan, meron po tayong pruweba at meron po tayong patunay. Panoorin nyo po ito. But as we can see from the GIS,
That 40% is currently owned by State Grid of China Corporation plus the 4 other Chinese nationals. Operational computer in Nanjing. Nanjing, China. There is such a thing as operational computer in Nanjing, which is connected to the server in the Philippines that can control. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this congressional inquiry, so help you God? I swear. Thank you. Sir, the question of the Honorable Luis Tro. Your Honor, if they're referring to the control system, our SCADA system, we have 3 control centers in the different regional grids. We have in Luzon, Visayas, and Mindanao. How many switchboard or control system do you have? 1 for each region, ma'am. So One for actually, each region. We have 3 control What centers. controls the switch or the control system per region? Meron ka pa bang main control that controls all the switch and the control system of all these regions? I believe yes. Yes, ma'am. We have the control center for each region, and then we have substations for the equipment level control. For the system level control, we use the control centers using our SCADA system. Where is the system control? From the control center, ma'am. Where is the control center? For Luzon, we have here in Diliman. For Visayas, in Banilad. And in Mindanao, in Cagayan de Oro. These control systems, which you mentioned, they have the capacity to cause the blackout of electricity. Am I correct? Not to cause a blackout, but to control our transmission assets. and If I want to substations. turn off the electricity, I just need to switch off the control system. Am I correct? 1 by 1 per equipment. You One can do by that. one. Yes, ma'am. We can control it remotely. So, kanina you mentioned about the main control. How many main controls do you have? We have a control center monitoring and controlling different equipment of the grid. How many main controls do you have? So we have a system, pag control po ma'am, not necessarily, as I get from your question, isang button, wala po siyang ganon. So kasi different parts po ng grid, different assets, different control. So if you want to operate a certain circuit breaker, kailangan mong operate that specific breaker. But at The least specific feeder, yeah. if I turn off one of those, did you say assets Yeah. of that control system, then the electricity will not work anymore. If I turn off one of the several assets of the main control system, the electricity will not work anymore. If you intentionally isolate a specific area, that specific area will not have electricity, will not have supply of power. For that specific area, associated to that equipment. Rinig nyo mga kababayan, meron silang control power. So kung gustuhin daw na ang buong Luzon patayan ng kuryente, isang pindot lang nila ang buong Luzon patay. Ngayon kung gusto niyo buong Visayas, pipindutin lang din isang pindot, lahat daw yun patay. Ang Mindanao ganun din, isang pindot lang patay. Pero hindi siya kontrolado buong Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao may kanya-kanyang kontrol. Kasi kumbaga parang Jollibee yan. Hindi lahat ng Jollibee isa lang nagkokontrol, yung iba kasi franchise. 'Di ba? So sa madaling salita, kontrolado na ng China. So kung gustuhin man ng China na patayan ng kuryente ang buong Luzon, pipindutin lang yung nasa Diliman, wala ng kuryente buong Luzon. Kung gusto naman ng China patayan ng kuryente buong Visayas, pipindutin lang yung sa Cebu.
wala ng kuryente ang Cebu. Kung gusto naman ng China, wala ng kuryente ang buong Mindanao, pindutin lang nila yung nasa Cagayan de Oro. So, klarong-klaro po mga kababayan, sino po ba ang dapat sisihin ito? Si Pangulong Bongbong Marcos ba or ang dating administrasyon? Wala po tayong ibang sisihin dito kundi ang dating administrasyon ni Digong. Bakit? Si Digong lang po ang bukod tanging nag-legalize sa mga illegal na gawain. Isa na dyan ang pogo, pagpapasok ng mga Chinese undocumented, at pagpapasok ng mga Chinese na mga peke or spy sa Pilipinas. So, wala tayong ibang sisihin kundi si Digong Yeo lamang. So, ngayon po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, kailangan po natin umaksyon. Kasi pag hindi natin ito maaksyonan, hindi natin malalaman na ang West Philippine Sea, dinahandahan ng kutkutin, dinahandahan ng minimina, dinahandahan ng inangkin, baka pati ang kuryente ng Pilipinas ay dahan-dahanin na din. Kontrolado na ng China, meron silang computer control system na pwedeng i-shut down lahat ng Luzon, Visayas at Mindanao na kuryente. So, kita nyo naman po, ebidensya po ito, hindi po ito fake news, hindi po ito gawa-gawa. Sa DDS, sa kakamping, sa loyalista, baka naman sakali sa oras na to, sa araw na ito, mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid. Kahit yung mga DDS, wag na, konti lang naman sila. Loyalista, kakamping, tayo na lang siguro ang umaksyon sa mga ganito. Mag-ingat tayo palagi. Hawak na po ng China ang kuryente ng Pilipinas at anytime, as soon as possible, pwede nilang i-shut down ang buong Pilipinas. So yun lang, maraming salamat at sana may nakuhaan kayong aral, may nakuha kayong strategy kung paano masugpo ang mga ganyang suliranin sa ating bansa at bakit nangyari nga ba naman na mga foreigner na ang may hawak ng kuryente ng ating bansa. E na instead, bawal naman po talaga mga foreigner magnegosyo at magkakaroon ng sariling pagmamayari sa ating bansa. So dinaig pa ni Digong yung ginagawa ni Cory noon, di ba? So yun lang. Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. So ito na po, magandang balita po ito mga kababayan. No, yung ating vlog ngayon, yung ating content ngayon, yung ating tatalakayin ngayon at yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po ito sa isang grupo na nananawagan na si Digong ay ipa-disbar. Ano ba ibig sabihin ng ipa-disbar? No, si Digong po kasi ay isang abogado, isang piskal, isang prosecutor. Sa madaling salita, isang lawyer. So, ito pong isang grupo, no, ay nananawagan na tanggalan ng lisensya si Digong bilang abogado. Sa madaling salita ng disbarment ay tanggalan siya ng license bilang abogado. Bakit nga ba sila nananawagan na tanggalan ng lisensya si Digong pagiging abogado? According po dito sa nakasulat mga kababayan, Human Rights Alliance o Karapatan Joint Kin of Victims of Extrajudicial Killings and Human Rights Defenders in filing a complaint to disbar lawyer and former President Rodrigo Duterte on January 17, 2025 before the Supreme Court for violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability or CPRA, no? And for conduct unbecoming a lawyer. So, yun po ang sabi na ito pong Human Rights Alliance or ang karapatan at ang mga biktima ng mga extrajudicial killings ni Digong, yung mga pinapatay, no? Yung sinabing addict daw, yung sinabing na tukhang-tukhang daw, no? Ay nakipagkaisa sa Human Rights Alliance, no? At nag-file nga sila ngayon ng complaint sa Supreme Court na ipa-disbar nga daw itong si Digong. So ngayon nakalagay dito, we support this initiative as part of efforts to hold Duterte accountable for violations of human rights and people's rights, said Karapatan Secretary General Cristina Palabay. Among the complainants are Attorney Vicente Jaime Topacio, son of NDFP consultant Agaton Topacio and Eugenia Magpantay.
who were extrajudicially killed in their home in November 2020, Lori Pasco, Josan Crisanto, and Juan Carlos were found dead on October 12, 2017, killed in an alleged police drug war operation. Kaya pala. So, itong mga nananawagan, ito yung mga nabiktima, no, sa mga tukhang-tukhang ni Digong na napatunayan na hindi naman pala kasali sa tukhang na pagkamalan lang. Oo, kaya ito ay dumulog sa Korte Suprema at nag-file ng disbarment laban sa pagkaabogado ni Digong. So ngayon, kapag tinanggalan ba ng lisensya si Digong, ano ba mangyari? Kung tinanggalan siya ng license bilang abogado, isa po ang kadahilanan dyan. Kapag matanggal, hindi na siya pwedeng maging abogado kay Sara sa impeachment complaint laban din kay Sara. Bakit? Hindi na siya abogado. Nadidisbar na siya. So ngayon, kung kayo tatanungin ko, mga kababayan Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong, payag ba kayo na i-disbar si Digong? Paki-comment yes or no. Ang sa akin naman, yes. Bakit? Ito kasing pagiging abogado ni Digong, no? Pwede niya kasi itong magamit para may pagtanggol si Sara at kukonsintihin niya yung kamalian ng kanyang anak. At alam ko na agad yan eh. Pagdating kasi sa kaso-kasuhan, isa lang ang sabihin ni Digong, prosecutor na ako, piskal na ako, presidente na ako. Kahit sinong napakagaling na abogado dyan, hindi ako matatalo. Kasi pagdating kasi sa abogasya, experience kasi ang kailangan eh. Hindi yung ratings, experience. Ilan mga congressman, ilan mga senador na inatinan ni Digong na hearing, pinagbabastos niya lang. Si Risa Hontiveros, senador, sinabi niya, wala kang alam, mag-aral ka muna. Naging presidente na ako, naging piskal na ako, naging prosecutor na ako. Hindi mo pa nadaanan ang nadaanan ko. Si Risa Hontiveros, tamimi. Bakit? Ininsulto lang ni Digong. Kasi ang laging ibukang bibig ni Digong, presidente na ako, piskal na ako, prosecutor na ako, naging mayor pa ako. Yan ang lagi niyang ibuka bibig. Iniinsulto niya yung mga mambabatas. Ngayon, yung mga mambabatas ay talaga namang hindi magre-react. Bakit? Hindi pa naman kasi sila naging presidente. So ngayon, sa tingin ninyo, maganda ba ang pag-uugaling ganon? Iinsultuhin mo yung mga congressman, mga senador na may mga pangalang iniingatan dahil lang sa presidente ka noon, dahil lang sa naging prosecutor ka noon, kaya hindi ka pwedeng husgahan, hindi ka pwedeng matalo? Ganon ba? So, sa ganon pang uugali, dapat lang madisbar si Digong. Bakit? Bastos kasi siya. Hindi niya nirespeto yung kapwa niya mga lawyer. Actually, hindi man lahat ng mga kongresista at mga senador ay lawyer, pero ganon ang tingin ni Digong sa mga mambabatas sa ating bansa. Wala pa sa kalingkingan niya. Yan yung laging iniisip ni Digong. Hindi ninyo ako kayang talunin. Bakit? Prosecutor na ako, mayor na ako, piskal na ako, presidente na ako. Hindi nyo pa narating ang narating ko, kaya huwag kayong magpabida-bida at huwag kayong magmamagaling. Yun ang laging bukang bibig ni Digong. Kaya, sad to say ngayon, nanawagan ngayon ang isang grupo at ilan pang mga biktima ng extrajudicial killings niya na ipadisbar nga. So ito nga sa balita. Disbarment complaint versus ex-President Duterte filed by families of EJK victims. Families of victims of extrajudicial killings and human rights advocates on Friday filed a disbarment complaint against former President Rodrigo Duterte in the Supreme Court. The advocates carried placards with Duterte picture that read, "Mamamatay tao, hindi karapat-dapat na abogado. Killer shouldn't be a lawyer. And bastos, hindi karapat-dapat na abogado. A rude person shouldn't be a lawyer." Yun ang sabi sa news. So ito naman yung sunod.
Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito na nakita natin kung paano nagmura, paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. Ayon kay Attorney Vincent Jaime Topacio, one of the complainants said in the interview, "We are all witness here. Along with the entire community, we have seen how this person has insulted others," with Rodrigo Duterte daw, "how he has belittled women, how he has taken shortcut in the process, how he has discarded due process, and how this person has taken lives. Wala po siyang karapatan maging abogado po sa ating bansa," sabi ni Attorney Topacio. Ngayon, pangatlo. Aside from this, Topacio also said Duterte remarks before the House Quad Committee should be brought before the Supreme Court. During one of the Quadcom hearing, Duterte claimed that he had killed at least 6 people during his time as mayor of Davao City. Later, Duterte said he has also killed a lot of crook police official. Topacio said he has the son of peace consultant Agaton Topacio and Eugenia Magpantay who were slain during the Duterte administration. Kaya naman pala. So ngayon po mga kababayan, hindi ko po sure kung tatalab ba ito sa Supreme Court. Itong pagpapadisbar ng grupo na to laban kay Digong, pagkakaalam ko pa naman dyan, parang tauhan yata ni Digong yung nandyan, nakaupo. Hindi ko lang alam hindi ko naman sinabi na kontrolado ni Digong yan, yung nasa Supreme Court. Di ba? Malay natin. Yeah? Disclaimer lang, naririnig ko lang po. So, hindi ko lang alam kung talagang tatalab itong disbarment case na final nila laban kay Digong, mga kababayan. Pero sa akin, dapat nga naman, i-disbar nyo na yan. Bakit? Kahit naman i-disbar yan si Digong mga kababayan, wala namang problema yan kay Digong. Bakit? Wala namang kukuha na maging abogado dyan. Utal-utal na magsalita, ulyanin na. Tapos, kahit hindi na yan abogado, marami ng perang nakulimbat yan. Lalo na yung mga napagbintahan ng shabu, yung mga kickback sa mga illegal na pogo, di ba? Yung mga kickback sa mga illegal na pinasok dito mga Chinese national na walang dokumento. Malaki kickback niyan, maraming naipon yan. Kahit hindi na maging abogado yan, may pera pa rin yan. Di ba? Pero ang maganda lang kasi doon, no? Pag natanggal pagiging abogado yan, makukulangan ng abogado si Sara. Yeah? So yun lang, mga kababayan, Digong ay merong kakaharapin na disbarment complaint case, no, laban sa grupo ng Human Rights Alliance Karapatan at mga biktima ng extrajudicial killings niya. So ito na po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong. Ito na po mga kababayan. Meron po tayong i-share sa inyo at vlog ngayon sa oras, sa araw at sa panahong ito at sa buwan na ito. Actually, kung naalala nyo po noon, sabi ni Senador Antonio Trillanes na papipirmahin niya ang mga Duterte ng waiver para tignan, imbestigahan at ipakita ang iba't ibang bank accounts na nakapangalan sa mga Duterte. So ngayon po mga kababayan, eto na po, si Fiona sumagot na po at inamin na totoo daw na may mga bank account talaga sila na sinabi ni Senador Antonio Trillanes. So ito na nga sabi ko sa inyo, mga DDS, mag-iiyakan na naman kayo nito pag nalaman at narinig ninyo na hindi fake news si Senador Antonio Trillanes. Mag-iiyakan, magsisigawan, sasakit ang ulo, gagawa ng kwento, di ba? Para makalusot lang sa kahihiyan sa pagtatanggol ninyo sa mga demonyong politician. Ngayon po mga kababayan, meron akong video. Ayan, nakita niyo yung video na yan? Ipapanood sa inyo at ipapakita sa inyo
kung gaano katotoo ang mga binibitawan ni Senador Antonio Trillanes na aligasyon patungkol sa ari-arian, patungkol sa mga sangkot sa droga at mga bank accounts na pagmamayari ng pamilya ni Fiona at ng tatay ni Fiona, na kung saan inamin ni Fiona na meron nga daw po talagang bank accounts. So ibig sabihin talaga mga kababayan, totoo pala yung mga aligasyon, no, ni Senador Antonio Trillanes. Una doon yung binenta ni Digongyo, no, ni Mao Sigong, ni Mao Digong, yung naturang isla ng Spratly Island sa China. And then, totoo din pala na sangkot at protektor, no, ng droga itong si Mao Digong, at ang anak niya at ang kanyang manugang ay sangkot nga sa drug shipment or drug smuggling, at totoo din po pala ang mga bank account na halos inaatake si Mao Digong na papipirmahin ni Trillanes ng waiver para buksan ang mga bank account. Na kung saan ngayon po, first ever kasaysayan ng Pilipinas na inamin ni Fiona na meron po talagang bank account. So, ibig sabihin, totoo po pala talaga ang sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na born and raised in Caloocan na tumatakbong mayor ngayon ng Caloocan. So ito po ang video, panoorin nyo po, kayo na lang pong humusga. Hindi po ito fake news, pakinggan nyo pong mabuti. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila, isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. So, itatanggi nyo pa ba? Mga didilis, inamin na po ni Pusit, inamin na po ni Fiona na totoo na marami nga po talagang pera ang pamilya ni Mao Digong at ni Sara Mao. Iba't ibang bangko nga daw nakadeposit ang pera nila. Sabi ko nga sa inyo, kaya pala, sabi ni Senador Antonio Trillanes IV, na born and raised in Caloocan at tumatakbong mayor ngayon ng Caloocan, no, na bilyon ang pera nila. Totoo, mga kababayan. So, yung pinakalat ng mga didilis na si Senador Antonio Trillanes IV daw ang nagbenta ng West Philippine Sea, wala po yung katotohanan. Bakit? Never nyo pong nakita kailanman na si Senador Antonio Trillanes nakipag-gentleman's agreement sa China. Bagkus ang nakikita nyo po, si Mao Digong at si Sara Mao nakipag-meet kay Xi Jinping. Meron pang ang pinirmahan si Xi Jinping doon eh. Di ba? So ngayon, yung mga aligasyon ni Senador Antonio Trillanes na pilit gawing mali at pilit gawing kasinungalingan ng mga didilis, hindi na nila kayang gawing kasinungalingan. Bakit? Mismong si Fiona na ang umamin. Totoo po na may mga bank account sila. Nakita niya po, may listahan po, hawak daw po nila. Di ba? So ngayon mga kababayan, eto na nga, unti-unti na, no, na lumabas ang katotohanan. Sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, ngayon, sa administrasyon ni Mao Digong, talagang talo tayo kasi sila yung nasa power. Pero pag mapalitan ang administrasyon, lahat ng baho ni Mao Digong lalabas. Meron pa nga akong nakita ngayon na isang grupo, no, ng mga magulang na nananawagan na biktima. Yung mga magulang na biktima ng extrajudicial killings ni Digong,
nananawagan na ipadisbar si Digong. Actually, napanood ko sa balita yan. TV5 ang nagbalita. Ipapadisbar daw si Digong. Na which is tama lang naman. Bakit? Sa mga nagtanong, papayag ba kayo na madisbar si Digong? Dapat lang. Bakit? Sa bastos ba naman ang bunganga? Sa tingin nyo ba nasa tama pa ba ang ginagawa ni Mau Digong? Wala. Ultimo nga yung mga mangbabatas, mga senador, mga congressman, pinagbumura. Kung ikaw ba naman isang abogado, hindi mo dapat ginaganyan yung kapwa mo abogado. Mga kapwa mo mambabatas. Kalapastangan, kawalang respeto at kawalang galang yun. Ikaw, sabihin mo, senador ka, congressman ka sa Pilipinas, mumurahin ka ni Digong, matutuwa ka? May pangalan ka, may pinangalagaan mo yung pangalan mo. Di bali na nga sabihin kang kurakot di bali na nga sabihin kang kawatan sa bayan, wag lang yung murahin ka nang wala naman ang posisyon sa bayan. Let's accept the fact na presidente siya noon, piskal siya noon. Noon yun, hindi na ngayon. Di ba? Tapos papayag ka na mumurahin ka lang, bubulihin ka, pagtatawanan ka, lalaitin ka, maliitin ka. So anong gagawin mo? Kung ikaw mambabatas, ipapadisbar. Di ba? So ngayon mga kababayan, klarong-klaro, malinaw pa no sa sikat ng araw at sa kintab ng noo na ni Banatbay na inamin ni Sara Mau na lahat ng aligasyon ni Trillanes patungkol sa bilyon-bilyong pera at mga joint account, bank accounts ng mga pamilya ni Mau Digong at ni Sara Mau ay totoo. Inamin niya. Klaro naman, i-play natin ulit pakinggan ninyo, kayo na lang pong humusga. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan di ba? Noong, 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. So ayun, klaro po mga kababayan, totoo. Inamin ni Fiona, na corner kasi siya Hindi siya pwedeng magsinungaling kasi lahat ng reporter may record niyan. Kapag itatanggi niya yan, may possibility ilabas ng mga reporter yan. Totoo po yan. Hindi pa po binalita sa TV yan. So yun lamang po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao. Umpisa na ng labasan ng baho at umpisa na aminan ng dating kasinungalingan, ngayon inamin ng dahan-dahan. Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong ang Davao. So ngayon mga kababayan, speaking of Davao, ngayon po, meron po ako ipapakita sa inyo, ayan, nasa ating screen, na kung saan ito po hindi fake news at ito po ay nakabase lamang sa balita ng mga malalaking network sa ating bansa. Yan po ay ang ABS-CBN News. So dito po nakalagay sa artikulo ng ABS-CBN, Davao is most traffic congested city in the Philippines, worse than Manila, according dito sa TomTom Traffic Index. Ayan. So ngayon mga kababayan, ito po, babasahin po natin yung artikulo para hindi po tayo sabihang fake news. So ngayon, bago ko po babasahin, gusto ko lang mag-react. Davao City, hindi naman siya katulad sa Maynila na pinaka-maunlad. Actually, Maynila is Maynila. That's the heart of the Philippines. At alam naman po natin na bukod sa Maynila, nandyan ang Quezon City, Makati, Pasig, San Juan, Parañaque, and Quezon City, at kung ano-ano pa, Taguig. So yan po ang pinaka-wealthiest city in Manila, wealthiest city in the Philippines.
So ngayon, okay ako, pag sinabi nating Taguig is malapit na sa Luzon. Pag sinabi nating Makati, nasa Luzon. Pag sinabi nating Quezon City, nasa Luzon. Pag sinabi nating Maynila, mas lalong nasa Luzon kasi center of Philippines yan. So pag sinabing kanyang mga lugar na yan, alam niyo kung bakit? Matatanggap pa natin Matatanggap pa natin na sabihin natin na traffic talaga dyan. Bakit? Nasa Maynila yan. Lahat ng businesses ay nasa Maynila. Pero pag sinabi nating Davao, pag sinabi nating Davao, hindi po yan nagkalayo sa Cebu. Actually, ito huwag kayo magalit sa akin mga taga Davao. Mas maganda pa po ang Cebu kaysa sa Davao City. Yan po ang totoo Huwag kayo magalit sa akin. Ilang beses po ako nakabalik ng Davao is 3 times. So, kinumpare ko po, ang Cebu sa Davao, mas maganda po sa Cebu. Sa airport pa lang, hindi na matatalo ng Davao ang airport ng Cebu. Lalo na yung Mactan Airport, napakaganda. Promise. So ngayon, pagdating sa Davao, rank 8 po siya. Number 8 or top 8 po siya sa pinaka-worst traffic sa buong mundo. So okay lang naman, kahit sabihin natin na traffic, pero at least, 'di ba? Kung tutuusin, matanggap pa natin na sabihin natin Maynila is number 1 traffic sa Pilipinas. Manila 'yan sentro ng Pilipinas. Pero pag sinabi natin Davao, ang layo po sa Luzon ng Davao. Pero bakit naging traffic? Actually, hindi naman natin may tanggi. Umuunlad naman ang Davao. Pero grabe naman, Davao, 'di ba? Davao. Bakit ganun? Di ba? So, nako. Solusyonan nyo yan. Kaya sabihin ninyo, okay lang yung traffic. Malaki naman ang era. Diyos ko, paano mo mapapalaki ang kikitain ng isang syudad? Sinong mga businessman ang mananatili? Sino ang mga businessman na mananatili na mag-invest sa isang lugar kung traffic nga? Kasi alam niyo sa totoo lang, ang nakakababa ng pag-i-invest ng mga negosyante ay yung isa na yung traffic. Kasi sayang ang oras, sayang ang kikitain dahil sa traffic. Di ba? So ngayon babasahin po natin dito mga kababayan, Luzon, Visayas and Republic of Mindanao, Province of China, ang Davao City ni Digong. Dito po, Manila, Davao City has beat Manila as the most traffic congested in the city in the Philippines according to the TomTom Traffic Index. And the latest index, Davao emerged as the 8th most congested city worldwide. Naku, number 8 sa pinakamatraffic sa buong mundo. Where residents take almost 33 minutes or 32 minutes and 59 seconds to be exact to travel 10 kilometers. Davao. Okay lang sana kung rank 8 ka sa pinakamagandang lungsod or syudad sa buong Pilipinas rank 8 ka sa pinaka-traffic sa buong mundo. Kakahiya po. Kaya ito pa yung sunod. Ayan. Nakalagay dito, TomTom said 136 hours are lost at rush hour yearly in Davao. Diba? 136 hours ang nawawala sa rush hour. In the Philippines, ranking behind Davao is Manila, which is third place 14th worldwide. Pang 14th ang City of Manila sa pinaka-traffic sa buong mundo. Ano naman yan, Mayor Hani Lacuna? Anong nangyari, Mayor Hani? Anong nangyari, Baste ng Davao? Ayan, TomTom said drivers drive for 32 minutes and 10 seconds in the city to travel 10 kilometers. It's added that 127 hours are lost at rush hour yearly because of traffic. Diba? 127 hours ang nawawala or nasasayang dahil sa traffic. So talagang hihina po talaga ang ekonomiya. Ito naman. Pangatlo naman, sa Pilipinas, rank 26 globally is Caloocan. Naku po. Ito pa. Speaking of Caloocan, mga kababayan. Speaking of Caloocan.
Ako, naiintindihan ko pa ang Davao eh. Naiintindihan ko rin ang Maynila eh. Kasi may mga businesses na mga nakatayo dyan eh. Pero, my God, Caloocan, putang ina, papamura ka na lang. Nag-rank 26 pa kayo sa pinakamatraffic na lugar sa buong mundo na wala namang ipagmayabang ang ano bang ipagmamayabang yun sa Caloocan, yung tambak na basura? Yeah. Yung 2 oras na ulan, baha hanggang leeg. Yung naiwan kayo ng napag-iwanan kayo sa mga karatig lugar. Ang katabi ninyong lugar, nagsitaasan yung building. Yung Caloocan, nagsitaasan yung damo at tae na natambak sa kalsada. Ito, naiintindihan ko pa yung Davao at Maynila eh. Kasi may mga businesses yan kahit papano. Yeah? Pero yung Caloocan, wala kang may pagyabang. Mayor Along, malapitan. Ano na nangyari sa Caloocan? Diba? Nakalagay dito, oh. Rank 26 globally is Caloocan. Number 3, patay. Number 1 ang Davao sa pinaka-traffic, pang rank 8. Number 2 ang Maynila, rank 14. And rank 26, number 3 ang Caloocan sa Pilipinas na pinaka-matraffic, where people travel 30 minutes and 44 seconds to cover 10 kilometers. 111 hours ang nawawala sa rush hour annually in Caloocan. The TomTom 2024 Traffic Index assessed 500 cities across 62 countries globally were evaluated based on their average travel time as well as congestion. Topping the list is the city of Barranquilla in Colombia, where people take 36 minutes and 6 seconds to travel 10 kilometers. And second, third, fourth place respectively are the cities of Kolkata, Bangalore, and Pune in India. Diyos ko po, mga kababayan. Eto na-shock ako sa vlog kong to. Akala ko worse na ang Maynila, worse na ang Davao, pero mas worse pa pala ang Caloocan. Bakit? Okay lang naman kung ang Davao mag-traffic, may mga businesses dyan eh. Okay lang din, mas lalo ang Maynila kay sentro ang Pilipinas niyan eh. O sentro ng Pilipinas. Pero anong meron sa Caloocan na napasali sila sa rank 26 sa pinakamatraffic sa buong mundo? Wala namang businesses dyan na mga high, mga building skyscraper, wala namang Okada dyan. Wala namang dyan, McKinley, wala namang mga amusement park na pwede mong puntahan sa Caloocan. Diyos ko naman, Mayor Along. Panahon na yata para palitan ka ni Senador Antonio Trillanes dyan eh. Diba? Uy, Diyos ko naman. My God, mga kababayan. Ano na? Davao, nangunguna ka. Pumapangalawa, Maynila, pumapangatlo. Ang Caloocan. Ako naman basti, Mayor Hani at Along. Ano pinagagawa ninyo? So yun lang Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow dito sa aking YouTube channel, Facebook page, and TikTok account. So, see you next vlog. God first. My God. I hate drugs.